na binayad na daw nila tig 5 milyong piso ang ulo ni Senator Riza Ontiveros, Senator Win Gatchalian. So, sumibat na kayo kasi mamaya po mga bago mag alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Matinding pasabog, huwag baliwalain, sa isang malaanghel na muka, malademonyo ang ugali. Binunyag di umano ni Toto Kausing ang isang PNP general na umano ay tumawag kay Alice Guho upang mapatakas agad ang mga tao doon sa gagawing raid. At meron pang malaking pasabog si Toto Kausing tungkol sa dalawang senador na may patong na tig 5 milyon ang ulo. Grabe na talaga, hindi ito makatao. Ayon pa kay Toto Kausing, may malaking payola ang natatanggap nitong si General. Samot-saring komento na mababasa mo. Ang mga netizen galit na rin. Calling out Congressman Barbers, Ako Fernandez, Busita, Paduano, Kibuloy, Pimentel, please summon General Karamat and all those under his command for congressional inquiry. He's worse than drug scandal. Grabe na itong bansa natin. Bakit ganito ang mga opisyal ng ating bayan? We have no other country but the Philippines praying for you, Attorney Kausing, for the good of our country. Dapat marilib ang mga general na yan. Mga mali sa loob ng kapulisan, dapat makialam ang PNP chief dyan. In Jesus name, walang mangyari na masama kay Sherwin Gatchalian at Riza Ontiveros. Kung sino man may balak na masama, doon na lang tumama. Sa bato at suluyan doon tumama kung sino man nag-utos ng masama. Good morning, Nenita Umali. So, ngayon, nais ko lang sasabihin sa inyo na may nasagap akong balita mula po sa aking A1 source na pinagmulan ng impormasyon na malapit kay Alice Go na binayad na daw nila tig 5 milyong piso ang ulo ni Senator Riza Ontiveros at Senator Win Gatchalian. Pero hindi naman ako masyadong nababahala o nag-alala kasi alam ko naman na matindi naman po ang tinatawag na security procedures or security detail ni Senators Senator sa Riza Ontiveros at saka si Win Gatchalian. Ano ba ito nangyari sa akin? So anyway, yan lamang po ay binabanggit ko lamang kasi baka hindi alam nila ni Senators Win Gatchalian at saka Senator Riza Ontiveros. Kaya kung sino lang nakakaalam, nakarinig dito, please relate to them na doble ang ingat. Hindi po dapat baliwalain po ang pagkatao ni Alice Go. Malaanghel ang mukha, pero sobra pa sa demonyo ang kanyang dibdib sa sobrang sama. So ganun po ang aking nalalaman sa kanya base po sa aking mga A1 source na malalapit po kay Alice Go. Siyempre, hindi ko babanggitin kung sino tong aking pinagkukunan ng impormasyon. So ngayon, umaasa lamang po ako sa aking kredibilidad na marami po ang tumatawag sa akin, nagbibigay ng impormasyon dahil po nakakaasa sila na ang mga sikreto nila ay hindi mabubunyag kailanman. Kaya lahat kayo nakikinig, huwag kayo mag-alala kung meron kayong naiisip na pwedeng makakatulong sa inyo na kung sa tingin mo ang problema mo ay pwedeng malaking usapin na dapat malalaman ng madla o ng buong Pilipinas, huwag po kayo mag-atubili na kukontakin niyo po ako sa aking messenger. O di kaya, pwede po kayo mag-text sa aking cellphone number na ilalagay ko rito. O di kaya, pwede na rin na mag-email kayo. May email address din ako na ilalagay dito. totokausing@yahoo.com. At nais ko lang banggitin sa inyo na sa ngayon ay marami na po naka-line up, no, na mga tutulungan natin. Mahigit na po 12. Siguro, hindi naman sa pagmamayabang, sobrang tiwala nila sa akin.
na sila'y nagtitingin sa akin, tinitingalan nila ko na isang mala Superman na makakatulong sa kanilang mga problema. Ang isang tumawag sa akin ay yung mga taga Marinduque. Ang problema nila, inagawan din sila ng lupa. Kagaya no nangyari sa Pugo, sa Purak, na inagaw ang lupa ng mga magsasaka para patayuan ng Pugo. So yan po ang nangyari din sa Purak. Ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay itong binigay sa akin na impormasyon ng malapit sa Pugo sa Bamban Tarlac na umaga pa lang, mga bandang alas 9 ng umaga kung hindi ako nagkakamali. May tumawag sa Natagakrami doon sa opisina ng Pugo diyan sa Bamban Tarlac. Ang opisina po na yan ay diyan po may mga tao ang mga Pugo ni Alice Go. May mga tao sila diyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pugo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po mga bago mag alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa Pugo sa Bamban na gustong-gusto niya hindi mahuhuli ang mga tao dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit? Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pugo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? General Karamat? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo yan, General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong informasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si Winston John Casio. O si Dr. Winston John Casio at saka si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source. Nung nakita niya sa loob ng Pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginawa sa grinder ay ginamit nila pangtanggal, pangbukas ng lahat ng bolt
Ang volt na yun po, lahat ay mahigit 10 na volt. Ang volt dyan ay siguro kasing laki ng sabi ng aking source, mga 1.5 dupa. Dupa kasi Ilonggo na salita o Cebuano. 1.5 dipa pataas at 1 dipa pahaba at 1 dipa o mahigit din ang kapal. So, sa loob ng malaking volt na yan, ay naroon din ang maliliit na volt. Sa loob ng maliliit na volt, nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung volt na yun. At ang meron pa doon na nakalagay ay mga Rolex na relo. Hindi ko maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na relo. So, marami doon punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng A1 source. Na habang minamadali nila, ay siyempre, itinakbo nila yun. Nung tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Fontana. Kaya nga sa Fontana, nung isang araw nakalipas, ay nahuli ng PAOK ang ilang mga boss na Chinese ng Bamban Pogo. So, yan po ang nangyari at kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDJ doon sa loob ng Bamban Pogo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa loob ng PNP may traidor. Ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Karamat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Go. So, ang iba niya nakatanggap diyan ay yung general o director general o hepe ng Region 3 Police Office. At that time, yung hepe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Hueteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Go. Okay? So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Go. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil yan, ay sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na relo, maraming dolyares, at maraming mga peso na tag 500 at tig 1,000. Kaya yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng PAOK. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspect sa ako kay General Karamat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyakaw. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin, si General Karamat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyakaw. At iyon ang nagbigay, nag-text o tumawag. Siyempre, ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So, tumawag para sabihin na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyakaw at lulusubin na lamang kinabukasan ang Pogo na sa Bamban. So, iyan po ang tunay nangyari. So, ngayon, paano natin, ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth,
na tumatanggap ng application ng late registration ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ng visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating, sumasakay lamang sa eroplano, pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So, iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na nagtatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit nakukunti ang sweldo beyond o below minimum ang tinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa serbisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin, matataas na nga ang mga sweldo, binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at binababoy ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta ng pagtatrabaho, pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certification na mayroon siyang birth certificate, pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong, na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate, pero nandoon sa pinanggalingan sana na malulos, Civil Registrar's Office, ay wala. So, paano nangyari na nagkakaganon? So, yan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin Banana Republic. Kaya kung ganun nilang madali lang tayo babaliin. So, ganun po nangyari, no? Binigay maaga pa ang informasyon kay Alice Go. Kaya umalis sila ng maaga at ang nadatnan na lang ng PAOK ay 167 katao at nadatnan nila ang vault bukas na. Nung nadatnan nila, at least may nakuha pa sila kung ilang milyon. Pero ang dami-dami, punong-puno, lahat ng mahigit 20 na maliliit na vault na napapaloob sa isang malaking vault. Ang laman nun ay punong-puno ng dolyares at pera ng Pilipinas at mga Rolex na relo. Yan po ang sinabi sa akin ng aking A1 source. So ngayon, ang dagdag pa sa akin ng A1 source ay ganito. Si Alice Go po ngayon ay umalis na. Hindi malalaman kung nasaan at hindi na nagpapakita. So ginaya ang ginawa ni Kibuloy at ni Bantag. So ganoon kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para makumita lamang itong mga sindikato. So ganoon po yan. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang aking isisiwalat at marami pa akong matinding isisiwalat pero nakikiusap ako sa inyo na sa pagdasal nyo ako na lagi akong mag-iingat para hindi ako matsambahan ng mga kampon ng mga demonyo. Kasama na si Alice Go, kasama dyan si Lito Lapid, kasama dyan si Bong Pinida. Yan ang mga babantayan ninyo. Kasama rin si Bantag. Hoy, Bantag. Pagpakita ka ng Bantag, sumuko ka na kung talagang hindi ikaw ang pumatay kay Kaper si Lapid.
Sumuko ka at tanging iyan lamang ang paraan at wala nang iba para mapatunayan mo na hindi ikaw ang nagpapatay kay Kaper Silapid. So, ngayon, yan ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat, ipagdasal nyo lamang ako. Nakikiusap din ako kay kay Mr. Kay Attorney Bombitabad, na ipagdasal din ako. Tinetext ko siya na live ako ngayon. Text siya. So, yan lamang po ang aking pakiusap. At malay mo, baka swertihin din tayo. At pag manalo tayo na senador, for the first time in history, kayo makakakita ng totoong senador na ang senador na siyang totoong konsensya ng bayan. So, iyan ang may ipangako ko sa inyo. Tutulungan nyo ako para sa inyo itong ginagawa ko. Hindi ito para sa akin. Kasi pwede naman akong mabuhay habang buhay hanggat sa abutin ako ng aking katandaan na ganito lamang ako. Sapat na ang aking pamamaraan para ako'y mabuhay sa akin, sa sistema ko. Pero ayaw ko na hindi ako natutuwa na makita ko lang na nagpapabaya lamang ako kung nakikita ko ang bayan ko ay nagdudurusa, kung ang kababayan ko ay kinatapakan, at kung ang kababayan ko ay hindi nakakakuha ng katarungan. Kaya lahat ng mga kababayan ko, kahit anong relihiyon kayo, Kristiyano o Muslim, lahat po insaala sa mga kapatid ko na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid kong mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan po, and sabi ng Panginoon na pinaniwalaan ko, I am the way, the truth, and the life. And it is only, no other can set us free, but it is only the truth. Kaya magtatawag na lang ako at mag-out na ako. So Desmond Laksabana, magandang umaga. Mariska Anderson, ingat lang parati. Norman Santa Maria, God bless. Bernardo Mendiola Igdalagin, good AM. Tapos Dor Formax Diesel, Attorney, ikaw sing mabuhay ka at tuloy ang laban. Salamat sa mga katotohanan. Salamat yan. Violeta Bacamonte, amen. Tapos praying for safety. No? John Estacio, God bless you. Doc Bunyog. Estrella Mariano, mabuhay ka, ingat lagi. Salamat. Henry Sayo, always take care of yourself. Yes, I will always take care. All I need is I want to be reminded always of my safety. Antonio Rafael, question lang, sino ang nakikinabang sa pagkawala ni Kaper Silapid? Duterte, wala na sa posisyon. Si Bantag pa rin nakikinabang. Kasi alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng isang sikreto, nalalaman ko, nagpatayo habang nagtatago, si Bantag, nagpatayo siya ng 3 mansyon. Ganun katindi. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Okay? So, be safe. Toto Kausing sabi ni Jesus Luz-Lusa. Jen Risayo, good morning. Rodolfo San Jose, we will pray for you. Indiana Toto Kausing for Senator. Thank you po. Bishop Ernie, good morning. Senator Toto, covering you with prayers. Thank you po. Dionisia Alpapara, ingat po lagi, sir. Nat Reese, Alice has a new name, as in Alice Gorgor. Okay, kaya doble ingat ka, attorney. Okay po. Lourdes Villa, mahirap kasing mahugasan agad ang ating ibang mga pulis dahil sa dati nilang Panginoon. So, Alan Daos Gaboyo, good day po, sir. Dapat ang iboto sa 2025 ay kagaya ninyo na may kakayahan na gumawa ng batas. Huwag na po iboto mga walang ginawa ng mga senador. Ang aking pamantayan kung sino dapat ang iboto ninyo, alamin ninyo yung may karakter. Alamin ninyo yung mga taong tapat. Alamin ninyo kahit hindi masyadong matalino. Basta tapat sa bayan. Basta hindi nagbebenta ng kanyang posisyon. Yan po ang inyong iboboto. At para makasigurado kayo, ang gagawin po ninyo ay buboto kayo ng lahat ng bago. Huwag nyo na iboto ang lahat ng mga nakaupo ngayon. Yun lang ang bigay ko sa inyo na tip. So, your Filipina page at 100,000 to 300K per month allowance ng general sa drug war. Allowance lang yun. Maliit pa yung kay Digong. Mas malaki ang ka-allowance galing kay Alice Go.
Kaya magugulat kayo pag sinabi ko na sa inyo kung sino-sino yung 4 na senador, sino siyam na congressman, may mga mayor pa, at sinong gobernador na matanggap kay Alice Go. Malaki ang binibigay po. Malaki, hindi nila kayang tanggihan. Ganun po yun. At saka si Alice Go din ang may control dyan sa Pugo ng Purak, Pampanga. Kasama niya, kaibigan niya si Lito Lapid na sumasakay lagi sa kabayo at nagpumupunta pa dyan sa Royal Golf Course, dyan sa katabi ng Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, sa loob ng tinatawag nila na Grand Royal Palazzo na subdivision. Arin Avenido Averion, abulis na talagang PNP, puro generals na sabit sa lahat ng illegal, pati sa droga. Good evening po, mag-ingat po kayo palagi, attorney. Alam niyo na baka ipagurgor ka ni Gu Huaping alias Alice Go at Lito Lapid at iba pa. Tapos si Millions Kublag, attorney, totohanan na all. God bless, mabuhay to us. Tapos si Bernardo Minjola Idnalagin, good morning po. Good morning po, Kabundong. Lilito, Elizabeth Mercado, magandang araw, Engineer Toto. Keep safe po. Lagi. God bless you always. Si Idronel De La Cruz, maraming salamat po sa super sticker. Ay, bigyan niyo naman ako super sticker para naman makatulong sa aking kampanya. Please lang, kahit maliit lang po yan. Bigyan niyo ko sa GCash ko, nakalagay naman dyan. Kahit man 10 piso na marami, kung 1 milyon naman na 10 piso, 10 million din yon na pangkampanya ko. Diba? Sigurado dapat ako yung kandidato ninyo. Dapat manalo ako, kaya tulungan niyo po ako. So, Juliana Critchfield, mag-ingat po kayo lagi, Katoto. Na mananalangin na lagi tayong iligtas sa kapahamakan. Kailangan po namin kayo para ikabubuti ng bayan. So, may teacher ako sa UP Visayas noon, si Ma'am Erlinda Kausing. Kano-ano niyo po, sir. Sigurado ko kamag-anak po yun si Erlinda Kausing. Janet T. Jesus Lusluso, Paulo Saison, criminal money kasi ang gold at jewelry, di gaya ng pera na masisita. Ay tama, no? Kaya pala may relo na Rolex. Magaling ka mag-analyze. Ganun pala yun ang kung bakit maraming may tao na pag may pera, puro jewelry ang kinatago. Lalo na relo, na milyon ang halaga. Nelson Peña, tama, no? Hindi nga pala masasakop ng tinatawag na AMLAC na anti-money laundering law, yung relo. Tama nga, galing-galing mo, binigyan mo ko ng ideya. So dapat, pag marami tayong pera, huwag na natin, baka nanakawin pa, ibili na lang natin ng mga gold at ipatago sa bangko yung ating mga gold. At kung mangangailangan tayo dahil tayo may emergency, madali isangla. So, Mayap Aabak, Crispin Rivera, Dr. Engineer Toto Kausing alias Tuto Bunyog for Senator, ingat palagi. Nelson Peña, good morning, sir. Kausing, listening from Baguio. Gavis I Agu, good day. Okay, may natutunan ako. Ano bang salita to? Salita ba ito ng Igorot? Hindi ko alam. Bueno Balbiron Carta, dalhin na sa United Nations General Assembly ang pang-abuso ng China. Okay, Susan Ramos de Jesus. Okay, Erligen Villarin, good morning. So Romana Gutierrez, kilos mga may-ari ng lupa, bawiin nyo na time to maniningil kayo. Desmond Laksamana, praying for your safety always. Ray is 64. Good afternoon, Attorney Toto Kausing, watching from Northern California. Nerfe Estepuna Jokino, good morning, Idol Toto. Nelly Louie, hello, Attorney, watching from UK, new subscriber. Salamat po, Nelly Lou. Joey Zelcita, watching from San Jose, California. Kausing sa Senado 2025. Gizma Zinom, sobrang pag-ingat po, matitindi po ang mga sindikato sa Pilipinas. Snipers po ang hard killers ng sindikato. Tama po kayo. At saka naka-silencer pa yan. Joey Salcita, booking na si Lito Lapid. Dapat alisin na sa Batang Quiapo. O nga, dapat alisin na si Pinuno. Manuel Toribio, good PM. Alolaya, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog. Zenit Tester, magandang gabi po, Dr. Kausi. Carl Espinosa, Engineer Toto Kausi, magdoble ingat po din. Kayo at lagi ka naming pinagdadasal para maingatan kayo laban sa lahat ng masamang elemento sa ating paligid. So, Ricky Mantile, good morning, Attorney Engineer Toto Kausi. Violeta Bacamonte, I'm late. Okay lang, umabol ka pa rin. Okay, basta
Sino pa? Si Antonio Lampag, gusto siguro rin ni Kuting samahan sa ICC. Your Filipino page. No, dirty money, no to clean money, buy jewelries. O tama no, one way of cleaning your money, buy jewelries. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Buy signature bags and luxury cars. Tama no, ang galing ng mga taktika. Antonio Lampag, gusto siguro ng konting sa si Dennis Diguia. Mag-ingat kayo, Engineer Kausing, marami malaking isda ang nadadali ninyo. Sige po. Pedrito Fidel, good PM po. Total listening from Alberta, Canada. No, mamaya baka mga bisita ko na mapasyal ako sa Canada. Francisco Rosario Senior, Jr. Pag-pray ka namin, Attorney Senator Toto, na manalo po kayo. God bless po. Gerardo Reyes, madami po kayo binangga. Okay, Mirian Yolanda Hernandez, present, Dr. Toto. Reven, sino yung PNP General? Ang PNP General, sinasabi ko, si General Karamat, no? CIDG, happy na CIDG. Norman Santa Maria, ingat po lagi Sir Toto, God bless you. Mrs. Perez, bakit si Bato ang nasa Senado walang kwenta, lalo na si Bongo? Pinanalo lamang sila na Smartmatic, kagaya kay BBM, kagaya kay Sara Duterte. Ang yabang-yabang nilang dalawa eh. Desmond Laksamana, the Pinidas are coming to my town. She is FP. Ganon na. City of San Fernando, Pampanga. So, ibig sabihin, kaya pala pinatay nila yung tauhan, Vice Mayor ba yun? Ng kakampi ng mayor dyan, si Kaluwag, ay aagawin nila ang corona sa San Fernando, Pampanga. Ay dapat lahat ng kabalin ko dyan sa San Fernando, Pampanga. You must resist. The only way for Kapampangans to survive and succeed in life, economically and politically, is only to drive away Bong Pineda. Masama man, pero pwede nating ipagdasal na mawala na sana sila sa Pampanga. Hindi ko ibig sabihin kung ano ibig sabihin na mawala. Julita Macaraig, Piki, di ka mananalo, sabi ni Julita Macaraig. Ay, kamag-anak ka pa naman ng aking kumare na si Odette Macaraig na taga Malatsiki. Roger Pitogo, hambalusin mong lahat ng tiwali, Attorney Toto, sana po manalo kayo. Pag manalo ko, sobra pa ang maibibigay ko sa inyong panalo. Renato Serra, Doc Toto, watching from New York City. June Estacio, Jen C, good morning po sa inyo dyan sa Pinas. Si Binbin, welcome back. Daniel Agpalo, watching here in the US. Alolalia, Jen C, Lagman, Cynthia L, attorney sa Senado. Ingat po palagi. Arthur J. De La Cruz, no more sa mga trapo and let's start voting for Attorney Cousy. Salamat po. Danig Palo, Lagman Cynthia, Corazon Lopez, Vico More, Revens, Vinbien, Gerardo Reyes, Roger Pitogo, Emil na Talaugon, Your Filipina Page, Leonido Punanan, San Ramos de Jesus, Ophelia Crisostomo, tapos Melody Gitolen, Fermi Blag, Mirasol Malyari, Ohian Ladaran, Alan Daos Gabuyo, Ozielo Dominguez, okay, Ricky Mantile, Arthur J. De La Cruz, Albert Ingbito, Brad, kumusta ka Brad? Tapos Zenny Tesner, Brad ko ito sa Alpha Cosentita at nananawagan ko, shouting out to all my brothers and sisters in Alpha Cosentita, mga Alcotans. Okay, Flor Rivera, Toto for President. Crispin Rivera, salamat po sa malasakit sa ating bayang Pilipinas. Okay, so tapos naman Labuyo TV Vlog, mabuhay. Tapos Edison Apagalang, morning po sa lahat. Pride Flower, Rainbow. Tapos AB Punsalan, Vilma Peterson, Alan Daos Gapuyo, tapos Rodolfo Vargas, tapos si Labuyo TV Vlog, Lorenzo Escobedo, Attorney Toto, ingat po sa lahat ng mga expose. Seven Samurai, si Revens, tapos Alexander Villas, sa Leonardo, Ben, Rodolfo Vargas, so Litong Gomez. So shout out yan kay Attorney Manny Zais, isang dating piskal sa Naga City. Shout out din sa Naga City kay Engineer Melvin Del Puerto, yung presidente namin sa grupo namin na Man Cave International. Tapos magandang umaga rin kay Attorney
Danilo Pilayong, partner ko habang buhay. Kay Attorney Ronaldo Renta. sana sana maandiyan ka, maayos ka. Kalagay mo si Roniel P. So, si Attorney Dondon Zavare na taga Samar. Tapos Juanito Gonzaga, thank you Attorney Tutos pagmamalasakit mo. So Rodolfo Vargas, si Joey Vargas sa Macan, saka si Yvonne Vargas diyan sa Bacolod City. Maayong si Matet sa mga tanan ng mga bunyog diyan sa Negros, kag Panay sa Iloilo na labi sa mga paryente ko dira, sa mga pakaisa, pakaduha, pakatlo ko dira sa Ahoy, Iloilo, sa Barutak, Biho, sa maayong aga sa inyong tanan. Benjamin Padilla, ang ugat ng kasamaan sa Pampanga at buong Pilipinas sa si Gloria Arroyo, siya ang nagpapanalo kay Duterte at siya ang nagpapasok sa mga smugglers. Tama ka. Okay. Tapos nais ko lang babatiin ang mga kamag-anak ko, ng mga Kausin family diyan sa Barili, Cebu, at mga kamag-anak kong Kausing diyan sa sa Bantayan, Cebu, at diyan sa Mactan, no, sa Lapu-Lapu, mga Catalunya, Kausing, mga kamag-anak ko. Magandang umaga po sa inyo, maayong buntag kaninyong tanan sa mga Surigao-non nga mga akong mga istigala. Maradyaw nga aga sa inyo hurot. Melody Tolin, bihira na lang ang taong katulad mo, Engineer Toto, please. Okay? So, magandang umaga. General, salamat. Asan ka? Tanggihan mo, magpaliwanag ka, General Karamat.